Noong June 21, 2012, ginimbal ang matahimik na komunidad ng Tibao, Brazil nang misteryosong mawala ang 12 years old na si Cynthia. Bandang 7:15 ng gabi, lumabas siya ng kanilang bahay upang bumili lamang ng candy sa kalapit na tindahan. Ngunit mula noon hindi na siya muling nakita. Agad nagsimula ang paghahanap. Ilang araw ang lumipas at sa gitna ng isang karaniwang paglilinis ng isang bahay, may mga nakaramdam ng isang matapang at kakaibang amoy sa paligid. Sinundan nila ito at ang amoy ay humantong sa isang balon o hukay. Dahan-dahan nilang inalis ang takip nito, ngunit sa pagbubukas, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanila. Isang bagay na hindi nila inaasahang matutuklasan at sana'y hindi na nila kailanman nakita. Si Cynthia Livia de Araujo ay isang masiglang batang babae mula sa pamilya na naninirahan sa bayan ng Tibao, sa estado ng Rio Grande do Norte, Brazil. Sa murang edad na 12 years old, siya ay kilala sa kanilang komunidad bilang isang mabait, masayahin at mapagmahal na anak at kapatid. Ang kanyang mga magulang ay sina Roneide Pinero at Vanya Maria de Araujo at ang kanyang nakakatandang kapatid na babae ay si Jana Laris de Araujo. Hindi maliwanag kung nagkahiwalay na ang kanyang mga magulang, pero ang madalas niyang kasama ay ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na babae. Bagamat mahirap ang buhay, ay pinilit ang kanyang pamilya na magsumikap at maging positibo sa mga hamon ng buhay. Ngunit isang trahedya ang yumanig sa kanilang tahimik na pamayanan noong gabi ng June 21, 2012. Bandang 7:15, si Cynthia ay lumabas ng bahay upang bumili lamang ng candy sa isang tindahang malapit sa kanila. Isang simpleng gawain na karaniwang ginagawa ng sinumang bata. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya kailanman nakabalik. Dito nagsimula ang paghahanap. Magdamag na nagkaisa ang mga kapitbahay at kaanak sa paghahanap kay Cynthia. Subalit napigo silang makita ang anumang bakas niya. Para makakuha pa ng pag-asa, ipinost ng pamilya ang kanyang mga larawan sa social media at iba't ibang platform ng media. Umaasa na makakatulong ang publiko sa paghahanap. Dahil sa pagkabahala, sinimulan ding subaybayan ng konseho para sa kapakanan ng bata ng Tibao ang kaso na nagbibigay ng karagdagang suporta sa desperadong pamilya. Lumutang ang hinala ng pagdukot dahil may nakitang itim na pickup truck malapit sa bahay nila Cynthia. Kinumpirma ng mga empleyado ng tindahan sa pulisya na bumili ng candy ang bata at mag-isa lang siya. Kaya ang hinala ay dinukot si Cynthia sa kanyang pagbalik sa pagitan ng tindahan at ng kanilang bahay. Ang lugar ay hindi gaanong maliwanag na maaring nakatulong sa pagdukot. Hindi pa rin alam ng pulisya ang motibo ng pagdukot sa bata dahil sa lubhang mahirap ang pamilya at walang kakayahang magbayad ng ransom. Ayon kay Chief of Police Renato Batista, nagsimula ang investigasyon noong umaga ng Linggo, July 22, 2012, ilang oras matapos ang pagkawala ni Cynthia. Nang maipaalam sa pulisya ang sitwasyon, lumabas ang iba't ibang sabi-sabi tungkol sa kinaroroonan ng bata at kung ano ang maaring nangyari sa kanya. Lahat ng ito ay inimbestigahan, ngunit wala ni isa ang nakumpirma. Maraming tao ang tinanong, ngunit walang kapakipakinabang na impormasyon ang naibigay sa pulisya. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap at dedikasyon sa paghahanap, misteryoso pa rin ang pagkawala ni Cynthia. 5 araw matapos siyang huling makita, nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago ang investigasyon. Bandang alas 7 ng umaga, noong July 26, 2012, 2 tagapag-alaga ng bahay ang naglilinis sa isang bahay sa Praia das Emanuela sa Tibao. Inupahan sila ng isang negosyante mula sa Natal na balak magbakasyon doon. Gumamit sila ng malalim na balon o hukay para punuin ang tangke ng tubig na kanilang gagamitin sa paglilinis. Napansin nila ang masamang amoy na nagmumula sa tubig. Dahil sa pagtataka, nagpasya silang alamin ang pinagmulan ng amoy. Nang tanggalin ng isa sa mga tagapag-alaga ang takip ng balon o hukay na humigit kumulang 3 meters ang lalim, nakita ang isang labi na lumulutang. Agad na ipinagbigay alam ng mga tagapag-alaga ang kanilang nakita sa pulisya. Mabilis na kumalat ang balita at agad na kinilala ng mga residente na dumating sa lugar ang labi bilang ang nawawalang dalagita na si Cynthia. Dumating ang Bureau of Fire Protection kasama ang grupo mula sa Institute Técnico Científico de Pericia para isagawa ang pagkuha ng labi. Kinailangan pa ng mga bumbero para mapadali ang pag-alis ng labi. Ang nakita ay nasa malalang estado na ng pagkabulok.
Kinilala ng mga kaanak ni Cynthia na naroroon sa lugar ang itim na palda na suot niya noong araw ng pagkawala. Ngunit kinailangang ipadala ang labi sa ITEP ng Natal para sa mas detalyadong pagsusuri. Kinumpirma ni Regional Delegate Daniel Filguera ng Civil Police sa sumusubaybay sa investigasyon na base sa katangian at kasuotan, malinaw na si Cynthia ang nakita. Nagbigay alam din ang delegado na hiniling niya ang agarang pagsusuri para opisyal na matukoy ang pagkakakilanlan at malaman ang sanhi ng pagkasawi, kabilang ang pagsusuri para malaman kung may naganap na pananamantala. Matapos matuklasan, kumuha pa ang pulisya ng mga pahayag para malaman kung sinong madalas na dumadalaw sa lugar. Isa sa mga pangalang nabanggit ay si Poliano Cantarelli Fernandez de la Cerda, 35 years old, kapitbahay ni Cynthia. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang kanyang bahay kung saan sinabi ng kanyang 14 years old na anak na umalis ang kanyang ama mga 10 minutes na ang nakalipas para sumakay ng taxi patungong Mosoro. Nakipag-ugnayan ng mga investigador sa isang grupo ng pulis sa Mosoro na pumigil sa sasakyan ni Poliano sa pasukan ng lungsod at inaresto siya. Pagkatapos umamin siya sa insidente sa isang press conference na ginanap sa punong tanggapan ng Civil Police Division ng Oeste sa Mosoro, ipinalisinta ng mga delegado na nanguna sa investigasyon ang may akda at mga detalyeng natuklasan sa kaso. Ayon kay Poliano, humingi si Cynthia ng 5 Brazilian reals ngunit sinabi niya na wala siyang pera dahil siya ay kapitbahay at kaibigan ng pamilya at katatapos lang niya sa relasyon niya sa kapatid ni Cynthia noong 2010. Inanyayahan ni Poliano ang bata na sumama sa kanyang motor papunta sa isang bahay sa Praia des Emanuelas kung saan kailangan niyang linisin ang isang swimming pool. Sa lugar, sinubukan ni Poliano na may mangyari sa kanila ng dalagitang si Cynthia, ngunit lumaban ito at inatake ang kanyang braso. Pinigilan niya si Cynthia hanggang sa mawalan ito ng malay. Ayon kay Poliano, nang nawalan ng malay si Cynthia ay napadumi ito habang nangyayari ang insidente. Nag-alala siya nang marinig ang mahina nitong tibok ng puso. Inakala niyang masasawi na ito kaya tinanggal niya ang mga damit ni Cynthia, kabilang ang kanyang panloob na damit at tsinelas. Pinaliguan siya at sinuotan ng malinis na panloob na damit bago ihulog sa malalim na hukay o balon. Inangkin ni Poliano sa pulisya na ginawa niya ito para mapreserba ang labi. Matapos ang pag-aresto, kinumpiska ng pulisya ang mga makamundong bagay na pag-aari niya, kabilang ang mga pelikula at mga magazines na pang-adult. Bukod pa sa damit na suot ni Poliano noong araw ng insidente at mga larawang hindi angkop na may kinalaman sa mga bata, agad na ipinag-utos ang kanyang preventive detention. Dinala si Poliano sa pampublikong piitan ng Mosoro. Doon siya ay inilagay sa isang liblib na selda na hiwalay sa iba pang 161 na preso. Karamihan sa kanila ay galit na galit sa insidente na inamin niyang ginawa. Agad na pinuntahan ng mga residente ang bahay ni Poliano at sinubukan itong sunugin. Bukod pa sa tangkang atakihin ng kanyang 14 years old na anak na naroroon. Hindi naman lumala ang sitwasyon dahil sa pagdating ng pulisya na nagawang pigilan ng galit ng mga tao. Dinala ang teenager, ang kanyang kapatid na babae at ang buntis na asawa ni Poliano sa Mosoro upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Kinabukasan, July 27, inilibing si Cynthia sa sementeryo sa São Sebastião sa Tibau. Isang malaking bilang ng mga tao ang sumama sa prosesyon sa mga lansangan ng lungsod sa isang nakakaantig na pamamaalam na nagpakita ng pagkakaisa at pagluluksa ng komunidad. Matapos ang libing, humigit kumulang 50 na tao na galit sa krimen ang nagtungo sa bahay kung saan nakatira si Poliano. Winawasak at sinusunog nila ang bahay at sa pagkakataong ito ay tuluyan namang nawasak. Ang ROCAM o ROCAM ay tinawag sa Tibau para suportahan ang sasakyan ng pulisya sa lugar. Gayon din ang isang grupo mula sa Bureau of Fire Protection para kontrolin ang apoy, ngunit wala na silang nagawa. Si Poliano Cantarelli Fernandez de la Cerda, na 35 years old, ay tubong Mosoro at nanirahan sa Tibau sa loob ng 9 na taon. Nang lumipat siya sa Tibau, siya ay kasal at may isang anak mula sa relasyong iyon. Matapos masawi ang kanyang asawa, muling nagpakasal si Poliano sa isang 32 years old na babae na nasa ika-4 na buwan ng isang mapanganib na pagbubuntis noong panahon ng insidente. Nagtatrabaho si Poliano bilang tagapag-alaga ng bahay at tagalinis ng mga swimming pool.
Nagtatrabaho rin siya sa isang bahay na matatagpuan sa tapat ng tirahan kung saan natagpuan ang labi ni Cynthia. Halos 3 taon nang nakatira si Poliano sa tapat ng bahay ng pamilya ng dalagita. Sa isang panayam sa isang media outlet, isiniwalat ni Poliano na nagkaroon siya ng romantikong relasyon kina Jadna at Vanya, na kapatid at ina ni Cynthia. Ito'y ayon sa pagkakasunod. Inangkin niya na siya ay pinagsamantalahan sa pinansyal ng mga ito at sinabi na bilang ganti, nagpasya siyang paslangin ang dalagitang si Cynthia. Sinabi ni Poliano na nang lumipat siya sa isang bahay malapit sa pamilya ni Cynthia, una siya nakipag-ugnayan kay Jadna. Sa panahong iyon, si Jadna ay nasa pagitan ng 15 at 16 years old. Ang relasyon ay tumagal ng humigit kumulang 1.5 taon. Ayon kay Poliano, nagtapos ang relasyon dahil ayaw ni Jadna ng seryosong relasyon. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan siya kay Vanya, ang ina ni Jadna, kung saan sila ay nagkasama ng 1.5 taon at katatapos lang ng kanilang relasyon. Ayon kay Poliano, sa panahong nakikipag-ugnayan siya kay Jadna at pagkatapos ay kay Vanya, sinabi niya na siya ay sumasagot sa mga gastusin ng pamilya na patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanya kahit tapos na ang kanilang relasyon. Sinabi rin ni Poliano na inialok daw ni Vanya ang isa pa niyang anak na babae sa kanya, ngunit hindi niya masyadong dinetalye ang bahaging ito. Dahil sa pakiramdam na pinagsasamantalahan siya sa pinansyal, nagpasya siyang magiganti sa pamilya. Nais niyang tapusin ang lahat. Nung araw ng insidente, nakita niya si Cynthia sa kalye at doon niya nakita ang pagkakataon na isagawa ang kanyang paghihiganti. Ayon kay Poliano, ang nangyari ay isang pagkakataon upang mabayaran. Nang tanungin siya kung ano ang kanyang intensyon sa pagdadala kay Cynthia sa isang abandonadong bahay sa Praia das Emanuelas, hindi niya maipaliwanag ng malinaw. Inangkin niya na sinubukan niyang halikan si Cynthia, ngunit lumaban ito. Mahigpit niya raw itong hinawakan sa leeg hanggang sa mawalan ng malay si Cynthia. Sinabi ni Poliano na sinuri niya ang paghinga ni Cynthia na mahina na raw ito. Dito nagsimula siya magbago ng kanyang pahayag tungkol sa paghiganti. Ipinaliwanag niya na pinag-isipan niya raw na ibalik si Cynthia sa bahay, ngunit nag-alala siya sa sasabihin ng iba, kaya nagpasya siyang itapon na lang ito sa malalim na balon. Pagkatapos, bandang 10:30 ng gabi, umuwi siya na tila walang nangyari. Sa oras na iyon, desperado na ang pamilya ni Cynthia na naghahanap sa kanya sa buong bayan. Si Poliano na nakatira halos sa tapat ng bahay ng dalagita ay malapit na sumusubaybay sa lahat ng paghihirap ng pamilya. Nakausap pa niya raw si Vanya sa telepono. Alam niya raw nang lumabas sa mga chismis tungkol kay Cynthia na natagpuan sa rural na bahagi ng Mosoro. Inamin ni Poliano na nag-aalala siya buong linggo dahil naniniwala siya na malapit nang matagpuan ng labi at iniimbestigahan na siya simula pa nung unang araw. Nang matagpuan ng labi, si Poliano ay nagtatrabaho bilang tagapag-alaga ng ilang ari-arian sa rehiyon. Siya ay nasa isang kalapit na ari-arian, humigit kumulang 20 meters ang layo. Malayo siyang nagmamasid sa dami ng tao na nagtitipon sa bahay kung saan niya iniwan ang labi ni Cynthia. Pagkatapos ay umuwi siya at agad na sumakay ng taxi patungo Mosoro. Pinagdiinan niya na hindi niya intensyon na tumakas dahil nakaplano na ang biyahe. Sa isang panayam sa isang lokal na pahayagan, mariing pinabulaanan ni Jadna, kapatid ni Cynthia, ang mga pahayag ni Poliano. Itinanggi niya na nagkaroon sila ng anumang uri ng relasyon, kaya hindi nang sinabi niyang nagkaroon siya ng romantikong ugnayan sa kanilang ina. Dagdag pa rito, nagpahayag si Jadna ng kawalan ng tiwala sa katotohanan ng lugar kung saan sinabi ni Poliano na ginawa niya ang insidente. Para sa pamilya ni Cynthia, ang pagpaslang ay naganap sa bahay mismo ni Poliano. Sinalaysay ni Jadna na nawala si Cynthia sa kanyang pagbalik mula sa tindahan patungo sa bahay. Dumaan sa harap ng tirahan ni Poliano. Isang saksi na nasa tindahan ang nakakita kay Cynthia na lumiko sa kanto patungo sa kanilang bahay matapos bumili ng candy. Kung dinala siya ni Poliano gamit ang motor tulad ng kanyang sinabi, nakita sana siya ng taong iwan. Ang isa pang puntong idiniin ni Jadna ay ang agwat ng oras. Lumabas si Cynthia ng bahay bandang 7:50 ng gabi at bandang 8 ng gabi. Hinahanap na siya ng lahat. Sinabi ni Poliano na dinala niya si Cynthia sa motor patungo sa bahay kung saan naganap ang insidente. Gayunpaman, bandang alas 8 ng gabi, dumaan ang mga kaanak ng dalagita sa harap ng bahay ni Poliano at nakita ang kanyang motor sa beranda. Ito ay nagpapahiwatig na hindi naging sapat ang oras para magawa ni Poliano ang insidente at makabalik sa bahay bandang alas 8 ng gabi.
Hinalangan nila na dumaan si Cynthia sa harap ng bahay ni Poliano habang babalik mula sa tindahan, kung saan dito raw siya tinawag at doon naganap ang insidente sa loob ng sarili niyang tirahan. Iginiit ni Jadnat na naniniwala ang pamilya na alam ng asawa ni Poliano ang lahat, ngunit siya ay pinilit na manahimik. Bandang 8:00 ng gabi habang dumadaan sila sa harap ng bahay ni Poliano, nakita nila ang asawa nito na nakapamulsa sa gate at ang motor ni Poliano ay nakaparada roon. Hinala ng pamilya na iniwan ni Poliano ang kanyang asawa upang magmanman kung may lalapit. Idinagdag pa ni Jadnat na sinabi ng isang kapitbahay ni Poliano na nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan niya at ng kanyang asawa nung gabi ng insidente. Sinabi ng kapitbahay na narinig niya si Poliano na inutusan ng babae na manahimik at huwag magbunyag ng anuman kanino man. Sa parehong gabi, sinasabing inatake niya ang kanyang asawa. Kinabukasan umaga, umalis ang babae patungong Mosoro at hindi na nakita pa sa lungsod. Para sa pamilya ni Cynthia, umalis ang asawa ni Poliano dahil sa takot nang hindi ibinubunyag ang kanyang nalalaman. Isa pang detalye ang ipinunto ng pamilya ni Cynthia na maaring hindi nangyari ang insidente sa bahay kung saan sinabi ni Poliano ay ang katotohanang sa parehong gabi at oras nagkaroon ng hold up sa kalye kung saan matatagpuan ang mga bahay na sinabi ni Poliano na pinaslang niya si Cynthia at ang isa pa kung saan naroroon ang balon na pinagtaguan ng labi. Kung naroroon man siya sa lugar sakay ng motor tulad ng kanyang inaangkin, malamang na may nakita ang mga tao sa kalye na kahina-hinala. Isinalaysay ni Jadnat na noong gabing iyon, paulit-ulit silang tumawag ng kanyang ina kay Poliano humihingi ng tulong sa paghahanap kay Cynthia. Ngunit hindi niya sinagot ang mga tawag. Kinabukasan lamang siya tumugon sa mga tawag. Nang tanungin kung alam niyang nawawala si Cynthia, positibo ang sagot ni Poliano. Nagpahayag ng pag-asa na tutulungan sila ng Diyos na matagpuan siya. Binanggit ni Jadnat na nang matagpuan ang labi ni Cynthia lamang, nagsimulang pagdugtong-dugtungin ng pamilya ang mga piraso at isaalang-alang ang lahat ng mga pahiwatig na maaring mag-ugnay kay Poliano sa insidente. Nang marinig ang mga hinala ng pamilya, hinanap ni Delegate Daniel Filguera si Poliano na pagkatapos ay inaresto. Nang lapitan ng reporter at harapin ang mga akusasyon ng pamilya ni Cynthia na alam ng kanyang asawa ang insidente ay mariing itilanggi ni Poliano. Pinabulaanan din niya ang mga pahayag ng kapitbahay na sinabing narinig niya ang mga banta at pananakit laban sa kanyang asawa. Pinagdiinan ni Poliano na pumunta ang kanyang asawa sa Mosoro para magpa-ospital sa kabila ng lokasyon ng ospital ng munisipyo ng Tibau na wala pang 500 meters mula sa kanyang tirahan. Iginiit ni Poliano na mayroon siyang ebidensya upang patunayan ang mga relasyon niya kina Jadnat at Vanya. At ang ebidensyang ito ay naibigay na sa mga pulisya. Sa mga panayam, itinanggi ni Poliano na pinagsamantalahan niya si Cynthia, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit ito bahagyang walang saplot. Si Poliano ay kinasuhan ng qualified homicide dahil sa walang kabuluhang motibo at malupit na pamamaraan, pananamantala sa menor at pagtatago ng labi. Bukod pa sa mga insidente na nakasaad sa batas na may kaugnayan sa pagmamay-ari ng mga hindi angkop na litrato ng mga menor de edad. Noong May 12, 2015, naganap ang paglilitis kay Poliano Cantarelli Fernandez de la Cerda sa Kamara Municipal ng Areia Branca, Brazil. Nagkaroon ng mga protesta mula sa pamilya ni Cynthia na sumisigaw at nagpapakita ng mga karatula, humihingi ng hustisya. Kinapuutan si Poliano sa pagdating niya sa Kamara Municipal. Dito isang kaanak ni Cynthia ang kinailangang pigilin ng mga pulis. Ang ina ng dalagita ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na saksihan ang testimonya ni Poliano. Sa pagdedetalya ng insidente, isinalaysay ni Poliano na noong gabi ng Sabado, July 21, 2012, pumunta raw si Cynthia sa kanyang bahay para humingi ng pera. Ito'y ayon sa utos daw ng kanyang ina, di umano'y para bisitahin ang kanyang anak sa Sao Paulo do Potengi. Gayunpaman naniniwala si Poliano na ang pera ay para raw sa pagbisita sa isang kalaguyo. Sinabi ni Poliano na wala siyang pera, ngunit inanyayahan niya si Cynthia na pumunta sa isa sa mga bahay na kanyang inaalagaan sa Praia das Emanuelas para mag-usap. Pagdating nila sa lugar, dinala niya ito sa isang bahagi ng ari-arian kung saan may mga materyales sa konstruksyon at dito kinumpronta siya tungkol sa di umano'y pagtataksil ng kanyang ina at kapatid. Dito raw isiniwalat ni Cynthia na magkasabwat ang dalawa laban sa kanya at pareho siyang binantaan na sisirain. Ayon kay Poliano, isiniwalat din daw ni Cynthia na balak ng ina na magbuntis sa kanya para makuha ang kanyang bahay.
Sa plenaryo ng Kamara Municipal, kinailangan ng military police na pigilin ang galit ng mga kaanak. Dahil sa galit at puot na hinawakan ni Poliano si Cynthia sa leeg gamit ang dalawang kamay, sinubukan niyang lumaban ngunit mas hinigpitan niya ang hawak at itinapon siya sa sahig. Inangkin niyang mabilisan na sawi si Cynthia. Dahil wala siyang makitang solusyon, nagpasya siyang itago ang labi sa isang hukay o balon kung saan ito natagpuan pagkaraan ng 5 araw. Matapos ang insidente, nilinis si Poliano ang lugar, naligo, nagpalitang damit at umuwi. Si Poliano Cantarelli Fernandez de la Cerda ay hinatulan ng 32 years ng pagkakakulong sa simulang saradong rehimen o kulungan. Siya ay binalik sa pampublikong piita ng Juiz Manuel Onofre de Sosa sa Mosoro, kung saan siya nakakulong simula pa noong panahon ng krimen. Matapos makapagsilbi ng 9 years at 9 months sa bilangguan noong May 6, 2022, pinagkaloob ng Korte ng Rio Grande do Norte kay Poliano ang pagbabago ng penal regime na nagpapahintulot sa kanyang paglipat mula sa saradong rehimen patungo sa semi-open na rehimen na may electronic monitoring. Nakumpleto ni Poliano ang kinakailangang bahagi ng sentensya na katumbas ng 1/25 ng sentensya at nagpakita ng napakahusay na pag-uugali sa loob ng bilangguan tulad ng pinatunayan ng direktor ng institusyon ng penal. Kahit gaano pa natin kilalanin ng isang tao, laging may bahagi ng kanilang pagkatao na mananatiling misteryo. Kung minsan ang simpleng katahimikan sa kabilang dingding ay nagtatago ng hindi inaasahang kwento, ang tiwalang buong puso nating ibinibigay ay maaring maging simula ng isang pangyayaring hindi natin inakala. Kaya sa susunod na sulyap mo sa bintana, tanungin mo ang sarili, gaano mo nga ba talaga kilala ang iyong kapitbahay? Ikaw, may masasabi ka ba sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!